Ito yung part 2 sa ginawa ko doon sa nangyari sa amin. Ito ay yung another video na papakita ko din dito sa screen na to. Kinabukasan, kasi ito yung video na to, pinasa lang to ng misis ko noong ng isang araw, 2 days ago. Ngayon ko lang din to nakita at ngayon ko lang din na-record para ipakita ko sa inyo yung nangyari at naging kalabasan kinabukasan. Sabihin ko lang din yung na ano dun sa video na yon, yung mga sinabi ng kapatid ng misis ko. May pumasok pala doon sa kanilang kwarto, kanilang bahay na ahas. So ang nangyari, inando daw ng kanyang kuya na palabasin or patayin yung ahas na yun sa loob, na pumasok sa kanilang bahay, sa kanilang kwarto. Hindi daw yun lumabas at hindi din daw napatay. And so sinabihan siya ng mama niya na doon na lang daw sa bahay nila matulog. Okay, i-clear ko lang po yung sinabi ko na mula doon sa bahay ng mama niya hanggang doon sa bahay niya, na sinabi ko doon sa unang video na 10 to 15 steps away mula doon sa bahay ng mama niya. Sabihin ko na lang, hindi ko sasabihin na 10 to 15 for exact step, pero para mas mainam ay 20 step. Okay, 20 step more than ganun lang naman, konti lang naman diferensya doon sa sinabi ko na 10 to 15 steps from doon sa bahay ng mama niya hanggang doon sa bahay na tinayo nila, which is yung hindi naman talaga totally na bahay kasi kwarto lang naman talaga yun. And then ang sinabi ng mga kapitbahay doon na nagsimula daw talaga sa loob ng bahay. So medyo clear, pero hindi ko lang kasi alam din, kasi ang sabi doon nung sa fire report doon sa investigasyon ng bumbero ay sa kuryente daw. And then yung kinabukasan na nag-usap-usap sila doon, kasi kinausap din yung nakakita una. Ang sabi daw ng bumbero ay nasa butin, yung alam niyo yung portable na kalan, at may siya na butin ba tawag nun din sa inyo, yung butin na isasaksak na gas doon din daw. Pero sabi nga ng kapatid niya, walang laman yon kasi hindi naman daw sila gumagamit ng butin. At saka yung butin na yon ay lagi daw nasa labas. So doon sa parang maliit na kusina nila nakalagay yung butin. So ang apoy nagsimula doon sa may loob ng kwarto. So at ayun daw sabi ay lumiyab na kaagad yung apoy ng malaki, kaya hindi nila kaagad maagapan na kahit mabuhusan naman ng tubig, kasi ang bilis daw lumaki ng apoy. So no choice at yun nangyari. So ipapakita ko yan yung video simula nung nag-open tayo, nag-start tayo ng recording from 5 seconds hanggang ngayon, para makita nyo yung sitwasyon. Kaya ang hirap kasi
Yun nga, nakakaawa. Pero at least ang sasabihin ko ay hanggang dito lang muna. So kumbaga gagawin natin o gagawin ko ay step by step ng paliwanag para kahit papaano maintindihan nyo. To be honest, ako hindi ako ganun masyado magaling magpaliwanag talaga na para madetalye masyado ang nangyari sa bahay. So I'm not good enough para ipaliwanag ko ng step by step yung details. So tinatry ko lang din na magpaliwanag na yun nga ang nangyari. Kaya nagtaka din kami kasi bakit ang bilis lumiyab ng apoy. Dapat magsimula yun, di ba, sa maliit habang lumalaki, pero hindi dapat ganun nakalaki kaagad yung pagkano ng apoy na parang hindi mo na siya mapatay, hindi na madala ng buhos ng tubig kasi biglaan eh. So duktong ko lang din doon sa sinabi ko na ano ba yun, sa oras sa nangyari, no. Okay, simulan yan, ang misis ko ay natulog na sila ng mga around 8 or 9 p.m. ng gabi. Mostly natutulog na sila ng 8 p.m. past 8 ng gabi. Tulog na yan sila. So hindi ko rin alam kasi yung pamangkin niya na nag-ano na rin, taranta sabihin na natin, kumakatok doon sa kwarto ni Mrs. na tita, nasusunog ang bahay ni Tita Mylene at nadamay nga ang sasakyan. So around 10:30 p.m. yon. So pagising na nila, yung video nakita nyo sa unang video ay ganun nakalaki kaagad ang apoy. So hindi nga na, sabi nga rin nila, hindi nga bakit ganun kabilis, ganun daw kabilis ang pagkalat ng apoy at lumaki ang apoy, diba? Sabi nga nila na dapat dandahan yung pagliyab ng apoy, hinay-hinay hanggang lumaki, hanggang umabot na sa sasakyan. Kasi wala din silang alam, biglaan daw yun eh, biglaan nangyari, biglaan daw paglaki ng apoy, hindi na kaagad nahabol. So yan, hindi ko rin alam kung bakit ganun, parang bigla lumaki ang apoy na parang binuhusan ng gas sa loob na para wala na talaga maagapan kahit ni isa. Kaya yun, wala na kami magawa at andun na nga. Kailangan lang din natin guys na sa ating lahat maging maingat, no? Kung nanggaling talaga yun sa kuryente, pagkasunog ng bahay o ng kwarto, ay dapat kailangan natin na tanggalin o bunutin ang saksakan pag wala namang tao. Para sa ganun ay safety tayo, no? Wala nang masunog na bahay pa. Basta lahat, kung hindi kayo matulog doon sa inyong kwarto o doon sa inyong bahay na pinatayo na kasing laki lang talaga ng kwarto, huwag nyo hayaan na may nakasaksak. Kailangan nyo bunutin ang mga nakasaksak kung ayaw naman
natin matulog doon sa ating kwarto o doon sa mga kubo-kubo natin na kasing laki lang, sakto lang din naman na parang kwarto lang din kalaki. So para iwas tayo sa aksidente, no? Ganun dapat ang gawin natin. Listen and learn. Kailangan marunong tayo o dapat matuto tayo sa nangyayari sa ating buhay. Kailangan doble ingat din talaga. Okay guys, thank you. And sana nakatulong itong video na to sa inyo. Kung nanood kayo hanggang matapos itong video na to na ating recording. So sinasabi ko nga, ito ay talagang reality ng aking mga video na ina-upload dito sa YouTube o nilalagay ko sa Facebook page o sa aking personal na Facebook. Kasi siyempre gusto ko rin naman makatulong kung ano yung nangyayari sa aming buhay. At may makuha din kayong aral dito, kagaya nangyari lang sa amin na sunugan kami at yung sasakyan na damay na kabago-bago, brand new namin yun binili sa kasa. So napakasakit, no? Napakasakit. Talagang ito ay isang bad experience sa amin at sa nangyari sa aming pamilya ay napakalaking bagay sa amin na malaking aral ito sa amin, sa aming buhay magpamilya. Kaya wag na ninyo po yun gayahin na nangyari sa amin. Kung totoo po na nanggaling sa wire ng kuryente ang dahilan o sanhi ng sunog sa bahay ng kapatid ni Mrs. ko at ganun din sa aming sasakyan. So kailangan guys, move on, be strong, move forward, stick to the plan. Well, ako po ay nag-encourage lang naman. Dahil kahit ako, na-stress din ako, nasaktan din ako. Siyempre ganun. Siyempre, pinag-ipunan natin, di ba? Pinagtrabahuan natin. Ilang taon natin pinag-ipunan para ma-achieve natin yung mga pangarap natin sa buhay. Yung goal natin sa buhay. Always natin tandaan na that's the reality. Wala tayong magagawa. Nature is the nature. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga ganitong klaseng aksidente. God bless guys. Ingat po tayo lagi.